Mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado dahil nga sa epekto ng sunod-sunod na oil price hike at naapektuhan ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Ang tanong nga ng ating mga kababayan, ano nga ba ang mga solusyon sa ganitong problema? Sa pagkakataon pong ito, makakausap natin si Department of Science and Technology Secretary Renato Surridum. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Yes, sir. Sa gitna po ng Middle East tension na may direktang epekto sa supply at presyo na langis, gaano po ba kahalaga yung paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng enerhiya para sa ating bansa? Napakahalaga ang paggamit ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya. Kailangan nating magkaroon ng self-reliance, no? At dito natin ginagawa ito sa pamamagitan ng research and development and application ng mga alternative sources ng energy. Tulad po, siyempre, nung una pang panahon, may geothermal energy, wind, saka solar. Pero dapat din nating paghandaan yung mga batteries na pwedeng mag-store ng mga energy na to, kasama na po dyan ang paggamit ng hydrogen fuel. Dito sa ating bansa, may mga natural na proseso na kung saan bumubuga ng hydrogen gas at dapat ito ay ma-mine o at ipunin para magamit natin ito. Siyempre, hindi rin natin dapat kalimutan na habang nag-i-improve ang siyensya, nag-i-improve din ang safety ng ating mga nuclear energy source na dapat nating tingnan para mas maganda po ang supply ng ating enerhiya sa buong Pilipinas. Okay. Bukod po sa mga nabanggit nyo, Secretary, para sa kaalaman ng publiko, ano-ano po yung mga konkretong technology projects yung tinutulak ngayon ng DOST bilang alternatibo sa fuel? Unang-una sa larangan ng transportasyon, nag-develop po tayo kasama ang ibang mga universidad ng mga electric vehicle. Meron po tayong mga electric trike, electric jeepney, meron na tayong electric ferry na ngayon ay tumatakbo sa Pasig River. Meron po tayong electric Tranvia. At meron tayong mga hybrid road train na dikit-dikit na bus. Ito pong sa mga tricycle ay napakarami po ito sa Pilipinas. Pero sayang din kung hindi natin gagamitin ang mga tricycle na minamaneho na ng ating kababayan. Kaya po nag-develop tayo ng conversion kit na kung saan yung mga di-gasolina na tricycle pwede natin ma-convert sa electric. At marami na po tayong local government units na nagtetest ng mga ito at tuwan-tuwa po ang ating mga driver na gumagamit ng electric trike kasi hindi sila naapektuhan ng kasalukuyang crisis. Maliban dyan, ito pong crisis sa Middle East, nakaka-apekto din sa mga pagsasaka. Una, yung ating mga solar irrigation trailer units o mga solar pumps ay ginagamit po ng ating magsasaka na kung saan hindi na po gumagamit ng diesel at diretso na sa araw at kung gustuhin, pwede pong nakakabit ito sa trailer at pwedeng hilahin at ilipat pagkatapos ng isang magsasaka, gagamitin ng iba. Marami din tayo mga pangangailangan sa fertilizer dahil yung iba ay nakasalalay sa petroleum products. Meron po tayong biofertilizer para po mas maganda po ang maging kalusugan ng ating mga lupa para hindi na tayo mag-rely sa mga synthetic na fertilizer. Meron din tayong tulong sa ating mga micro, small, and medium enterprises na kung saan tinitingnan natin kung saan sila makakatipid at makaka-enlarge ng production. Meron po tayong binisita lately sa Aurora na kung saan nag-avail ko sila ng tulong ng DOST, yung kanilang energy cost dahil may embroidery sila ay 40,000 per month, ngayon na lang ay 6,000 dahil nga nakakatulong ang paggamit ng solar. So marami po tayong ginagawang mga intervention na talagang ginagamit na sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sana po makita ng ating mga kababayan na talagang makakatulong sa atin at maging more self-reliant tayo sa energy kung gumagamit tayo ng alternative sources ng energy. Pati yung mga building, pwede pong gawa ng rooftop, no? Solar energy source. Well, Secretary, nabanggit po yung e-trikes. Bilib nga po ako, meron ako nasaksihan. Yung mga e-trikes sa Antipolo, inaakit yung Antipolo, yung mga kabundukan doon, pero 5 yung sakay, kayang-kaya ng mga e-trikes. Ito ang tanong, Secretary, bakit po mahalaga na hikayatin po natin yung mga Pilipino na lumipat na
mula sa tradisyonal na paggamit ng gasolina at kuryente patungo sa mas makabagong technology tulad ng electric vehicles at renewable energy? Marami pong dahilan na kailangan nating malaman. Unang-una, hindi tayo maapektuhan masyado sa krisis na nangyayari sa supply ng petroleum products. Pangalawa, nakakatulong ang paggamit ng electric vehicle sa pagbabawas ng polusyon dito sa ating kapaligiran. Pati po sa pag-combat ng lalong pag-init ng mundo, yung global warming ay mababawasan dahil yung carbon dioxide gas emission ay nababawasan. Alam nyo, yung kalusugan po natin madaling maapektuhan ng polusyon sa paligid, no? At ang isang magandang sinabi nga ng isang driver na nakausap ko sa Mindanao na sumubok na ng electric trike, hindi na po maingay kahit gabi sila humarurot, hindi po sila nakakaistorbo sa kanilang mga kapitbahay habang sila ay pumapasada. Well, bilang panghuli, Secretary, ano po ba yung mga programa at inisyatiba ng DOST upang makatulong na maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo? So unang-una po, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa iba't ibang local government units na hikayatin sila na mag-avail at tulungan ang mga tricycle drivers and jeepney drivers na pwedeng mag-avail na ng electric vehicle. Binibigyan din po natin sila ng tulong na magtatayo po tayo ng solarized charging infrastructure na kung saan walang masyadong bayad pagdating sa mga tricycle kasi nga solarized na, no? Kung sakali mang gusto nilang sigurado kahit tag-ulan ay meron pang pagsasaksakan, ay pwede namang hybrid yun, di kuryente from the grid at saka solar. Pangalawa, yung pong pagtitipid sa pag-ikot ng mga tricycle, meron po tayong application, parang Grab po pero pang tricycle, na hinihikayat namin ang mga tricycle association at local government na gamitin upang hindi lang paikot-ikot ang ating mga driver, kundi magbubuk po ang ating mga pasero sa local government para hindi na maaksaya ang mga gasolina. Siyempre, tulong po natin sa mga micro, small and medium enterprises na makagamit ng bagong teknolohiya, magkaroon pa ng energy cost-saving measures para lalo silang tumaas ang production at magbawas ng konsumo sa kuryente. Ayan, naway samantalahin ng ating mga kababayan itong mga teknolohiyang ito, no, para mas lumaki ang kita. Again, maraming salamat po, DOST Secretary Renato Solidum.